Sabi po ng may-ari nito, ito daw po ay walang arangkada. Titignan po natin kung talagang walang arangkada to. Oh, grabe, 4 na spark plug. Pero iba sunog yan. Ito. Hindi maganda sunog to. Yung dalawa. Bago mo start ulit, adjust mo yung distributor ha. Pagka bago mo adjust. Gawa ganun siya. Advance yun. Sobrang advance yun. So ngayon, yan ang nakita natin. Para sa 500,000 owner, hindi man lang nagpalit na spark plug. Original pa yan. Mula pa sa ano yan, sa yarda. Mga kapatid, good morning. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin hahanapin yung mga pinagputol-putol na wire dito sa mamahaling owner type jeep na ito. Kung maaalala nyo, ito yung 500,000 worth na owner type jeep na stainless. Ayan. Ngayon, wala tayong ibang choice kung hindi ayusin ito. Ito yung first time na magbablog ako, nagagamitan ko talaga ng iPad. No, gagamitan natin ng ating pinag-aralan itong owner type jeep na ito. Kasi ba naman, isang owner type jeep, gawang Pinoy, tapos nilagyan ng electronic control unit na makina, yung may electronic control unit, yun nga may ECU. Kaso ang problema, nagkaputol-putol yung mga wirings dito sa kanyang harness. Ang tawag doon, pakita mo yung harness, ito, yun. Ilan na yung mga naidugtong natin. Ayan, nagkaputol-putol. Mga kapatid, kung wala kang schematic diagram, talagang masisira ulo mo rito kasi masisira mo pa yung mismong computer. Ngayon, ito, nagtuturo tayo. Ito si RJ pa rin yung kasama natin isang gabi, saka si Kuya Jaime. Ituturo natin kung paano ibabalik yung mga tamang koneksyon ng mga wires na ito. Kasi nga, yung socket na ginamit dito ay iba na. Iba na yung kulay. Iba na yung orientation. Kaya kailangan maibalik natin yon. Ngayon, ito mga kapatid, lahat ng mga sasakyan na mayroon kayo, mapa medyo luma, yung mga 90s na electronics, gumagamit ng computer, manood kayong mabuti. Kasi kung dumating sa inyo, yung problema na to, ito po yung solution. Ito ang inyong gagawin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung software na to na ginagamit namin para matrace yung mga wires na yan na naputol. Halimbawa, nasunog yung wiring, di ba? Aksidente, nagkaputol-putol. Anong dapat nyong gawin? Ito. Papakita ko sa inyo. Mga kapatid, kita lahat yung mga modelo ng sasakyan na meron dito sa mundo. Andito lahat halos. Pati yung mga bago, pati yung mga BYD na yan, ayan, pati yung Changan, Chery, no? Ito na yung mga electric vehicle. Nandito po yan. Nandito yung kanilang mga schematic diagram or yung block diagram na ginagamit sa pag-re-repair, sa pagkukumpuni ng mga electrical system nito. Ngayon, nandito pa rin yung mga medyo luma, yung mga 90s model. Yung makina na to ay 4A GE. Ito ay nasa pamilya ng mga A engine, no? 4A FE, 4A GE. So yung mga A na yan, meron pa nga 6 eh. Ngayon, ulitin ko lang po, nung nakaraan, nagkamali po ako. Ito po ay 1.6 liter engine na 20 valves. Bawat piston ay mayroong 5 barbula. Yun po yun, ang nabanggit ko po kasi ay 2.0. Sorry sa aking pagkakamali. 1.6 liter engine po ito, double overhead cam na may 20 valves. Twin cam po siya. Ngayon, dito po sa Carmen, yan, puntahan natin yung Toyota. Kasi ang dami niya, no? May Saturn, may Skoda, may Subaru. Ito tayo sa Toyota. Ayan. Ito pong kinakabitan ng makina na 4A GE, yung mga A-series na yan, ay yung mga Corolla ng Toyota. Kaya nga ito ay sumikat noon sa Corolla Levin. Kaya lang, dito sa Carmen, hindi natin makikita yung Corolla Levin. Ang isa-select natin dito ay itong Corolla Altis. Ayan. So, dito ngayon, pagpasok sa Corolla Altis, hahanapin natin yung kapamilya niya, yung 4A FE. So dito lumabas 4A FE, 7A FE. I-click ko ngayon to. Ayan. Dito ngayon ako magse-select sa engine control 4A FE. Ayan, engine control
or AFE 0101. Ito na ngayon yung diagram ng mismong computer box. At sa diagram na ito, ay ipinapakita dito yung tatlong sakit. Ayan. Tingnan nyo po, yung tatlong sakit. Pakita mo nga yung tatlong sakit. Yung kulay gray. Ayan o, dark gray. Yan yung tatlong sakit na yan. So, tingnan nyo ha, mga putol-putol to o. Okay, saka yung mga tinape namin. So, dito nakalagay din, dark gray. Ayan. Tapos, E5, E6, E7. Ngayon, karamihan ng naputol ay nandito sa E7. Letter C. Kaya nung hinanap namin, itong naputol, ito yung C5 oh. So, ibig sabihin C, number 5. Doon sa terminal niya. So, itong C, number 5, anong kulay? Kulay red yellow. Lakas nyo. Red yellow po. Yung red, yellow. Ngayon, hanapin natin dito yung C5 na yon. Nakakabit mismo sa computer box. Ayan o, 5C. Doon sa C na sakit. Ang nakalagay RY. Red, yellow. Red, yellow ba talaga? Tingnan mo nga kung red, yellow. Pakita mo nga sa video. Ito mga kapatid oh. Red na may stripe na yellow. Ayun oh. Oh, red siya, may stripe na yellow. Tapos, yung dinugtungan niya doon, pakikuha mo. Ito. Ito yung, kasi magkaiba nga ng sakit eh. Ayan oh. Red din na may stripe na yellow. Ang pagkakaiba lang nila ito, parang may mga silver na stripe na gano'n, no? Yung dotted silver. Pero, doon sa harness niya, ay red, yellow din. So, dahil ngayon dito sa Carmine, mga kapatid, no? Iano na namin, kakalimutan namin yung mga dotted na mga silver na yon. Ang susundin ngayon namin, yung red saka yung yellow na kulay. Kasi dito, sinasabi rin talaga, red, yellow. Ngayon mga kapatid, lahat ng mga wires na naputol dito ay mababalik namin in place yan. Maidudugtong namin. Kaya itong makina na to, talaga ito ay titino kung paanong nung tinanggal yan dun sa mga pinagkuhanan na Corolla nun ay maibabalik natin. Sa pagmemekaniko po, saka sa electrical, hindi po pwedeng tsamba-tsamba. Ito nga ginawa ng mga Hapon, talagang pinagbuhusan nila ng isip yan, dinesign nila yan. Tapos ilalagay mo sa isang owner type jeep. Nung umandar na, nung umistart na, akala mo okay na. Kung magkukulang, yung mga signals na nanggagaling dito sa makina, hindi talaga yan gagana ng maayos kung paanong yung takbo ng mga Corolla nung araw na kinakabitan ito. Kaya mga kapatid, tatapusin lang nung dalawa yung trabaho na to. Pag naidugtong nyo na lahat, mag-report kayo sa akin ha, bago tayo mag-start. Pero ang pinakamaganda, may nakakalimutan kayo. Tumingin kayong dalawa sa akin. Meron kayong mortal sin na nakalimutan. Ha? Tanggalin nyo muna yung terminal ng battery. Pwede ba? Sige yun. Tatandaan nyo po yun. Pag kayo ay gagawa sa mga computer box or kahit na anong sensors, lalo na sa mga modelong sasakyan ngayon, tanggalin nyo muna ang terminal ng battery. Yun nga lang yung iba natatakot pag nag-check engine. Kaya dapat ready kayo. Dapat meron kayong magandang scanner din. Kapag ka nagkaroon ng problema yung mga sensors, halimbawa oxygen sensors, yung pressure positioning sensor, yung mass airflow sensor, manifold absolute pressure sensor, kapag nagka-problema yan, nag-check engine kagad eh. Or kahit ano pang sensor na nandiyan sa inyong mga makina, kapag nagka-problema yan, mag-check engine. Kung halimbawa nag-check engine siya at ginamit mo pang yung sasakyan, yung pala delikado yung DTC, yung fault code na yun. E di syempre, lalong lalaki ang problema ng makina mo, ng sasakyan mo. Kaya pag nagkaroon ng check engine, ang ginagawa ng system, ng program, ay pabagalin or i-limp mode ang iyong sasakyan para hindi lumaki yung sira, hindi dumami yung sira. Ngayon, dito sa sitwasyon nitong owner na to, putol-putol, halos lahat yung mga wires. Ayan, putol-putol yan. Kaya nga ito, hindi magamit ng maayos nung may-ari. Kaya po, ito, ibinabalik namin yung lahat ng mga koneksyon ng mga wires na yan para mapagana natin ito ng maayos. Ito yung mga tinanggal na spark plugs. Kapag kaganyan ang kondisyon ng spark plug, singaw na yan. Kaya hindi mo rin maasahan yung magandang minor nito, yung magandang performance kasi singaw na yung mga spark plugs. Kaya lang, wala ako nakuha 4 tips. Pag ganitong mga makina, malakas talaga kuryente nito. Kung ganitong ilalagay mong spark plugs, kukulangin talaga yung kuryente. Ito yung original na nakakabit sa kanya. Kaso, wala ako nabili nung ganitong klase. Ano bang tawag dito? Platinum yata ito eh. Ngayon, ito na muna, pan-testing lang.
Brand new naman to, yung binili natin, 4 na spark plug. Sige, kabit mo na, Kuya Jaime. So ito yung halaga na 500,000 na owner, di mo na nagpalit na spark plug. Bawi, bawi. Mga kapatid, inadjust ko na yung TPS nito. Kasi kailangan mong itono. Ngayon, after nitong TPS, doon naman tayo sa distributor. Adjusted ng TPS ito kanina, ma-under na tayo. Tapos ngayon, sige, start mo nga. Ayan, dati ano siya, yung maganit kapag ka ini-start mo. Kasi nga, naka-advance. Ngayon, medyo okay na siya. Pag hindi pa naman umandar ng maganda to, ano sa tingin mo, Boss Russell? Kailangan ma-test drive nyo muna. Kasi iba talaga yung umaandar na may load eh. Ayun, nag-steady na. 1, 2. O ito, check engine. Ito na yung check engine. Pag in-start mo to, dapat mawawala ito. Ay, start ako ha. Start ako ha. Sige, ikaw mag-start. Dapat mawawala ito pag in-start mo. Yeah. Oh, ito na check engine light mo ngayon. Sige, patayin mo, tapos on mo. Tignan natin kung may check engine light. Patayin mo, ano. Tapos on mo, on mo. Oh, check engine light siya. Pag ito, hindi gumagana, walang power ang ano mo, computer mo. Kaya kukuha ka ngayon ng linya doon sa positive, saka dyan sa W. May check engine light na siya. Pag in-start mo, mamamatay. Sige, start mo. Sige, start. Ayun. Dito sa owner type jeep na to, na ito yung mamahaling owner type jeep na nakilala ko mula nung ako'y maging mekaniko. Kalahating milyon. Pero hindi naman maayos ang takbo ng makina. Pero lahat ay gagawin natin sa tulong ng ating mga diagrams, sa tulong ng ating mga pinag-aralan na tulad nga nung sinabi ko sa inyo, isang sensor lang ang maging problema, magche-check engine ka na, hindi natatakbo ng maayos. Mga kapatid, ako na magro-road test nito. Kasi para malaman ko kung talagang malakas na. Usok po na yun sa sigayon. Titignan po natin kung talagang walang arangkada to. Paano ba yan? Okay na to. Okay na. So yung may-ari nito, ang problema na lang natin, transmission. Kasi hindi pa dumating yung order nating transmission. Pag dumating bukas yun, aayusin na natin to, papalitan na ng buong transmission. Kasi yung kwarta nito bumibitaw. No? Yung kwarta nung transmission bumibitaw, ni-road test na to nila RJ. So ibig sabihin, yung synchronizer may problema, bumibitaw siya. Kaya talagang dapat palitan ito ng transmission. So far, so good. Yung arangkada niya, okay na. Meron pa akong konting i-adjust. Pero konting-konti na lang yon. 90% na po tayo. 10% na lang. Yung natitira, mag-a-adjust na lang ako diyan sa TPS pa ng konti. Tingnan mo naman yan. Mga kapatid, merong Volkswagen dito sa likod ko. Ito. Ito po ay hindi ko nabili. Pero ito po ay ibinebenta nung may-ari. Ito po ay hindi ni-restore. Lahat po ng nakikita nyo sa Volkswagen na to ay stock pa. Kompletong-kompleto, walang bulok. Lahat ng mga pyesa nito ay maayos pa. At ito po ay 1300 na Beetle. Ayan, Beetle, no? Volkswagen, Kotsing Kuba. Paminsan-minsan ko na lang gamitin kasi pang ano na lang ito eh, yung Sunday car. ibalik mo yung Alaala. mga nakaraan. Kasi masarap pa rin mag-drive nito. Sino ba naalala nyo pag kami Volkswagen?
kung interesado po kayo na mapa sa inyo ang Volkswagen na ito, meron po akong gagawing vlog para dito at kinausap ko po ang may-ari nito. Panoorin nyo po yan sa susunod ko po na vlog dito po sa mamahaling owner type Jeep po na ito. Di ko po na-i-video kanina yung mga ginawa doon sa Subaru Forester nila ma'am. Pero hindi si mama may-ari, yung kanyang bayaw. Kaya lang yung bayaw niya hindi makakarating dito. Nasaan po ba yung bayaw niyo ma'am? Nasa shuttle po. No, nasa Seattle pala. Kapatid mo yun kuya? Ay, hindi po. Yung ate ko, yung wife po niya. Ah, wife niya ang kapatid Kapatid mo. po niya. Oo, kaya naging bayaw mo. Bilas mo. Opo. Oo, Sister bilas. niyo po. Bilas, di ba? O ma'am, kumusta na yung inyong Subaru? Okay na po. Ikaw na. Okay naman na Oo. po. Bali, pinagawa po namin yung radiator. Mm. Then yung Nagpa-change oil. nagpa-change oil din kami. Oo. So far, so good. Thumbs up po. Thank Pati yung you po. ilaw na may aquarium. Pati po yung ilaw na nasa likod kasi may water po. May aquarium. Alam, aquarium pero wala Oo. po siyang isda. Pero natanggal po Natanggal nila. yung tubig. Opo. So, O, ngayon- okay po yung ano. Ma'am, ano pangalan service. ng bilas mo? Si Ate Ethel po, regards po kay Oo. Ate Ethel tsaka kay Kuya Boji. Si Kuya Boji, meron tayong picture kanina, in-screenshots ko. Okay na po yung Subaru nila Sir Boji, pati sila ma'am, kayo ang nag-aalaga nun. Opo. Ingatan niyo mabuti kasi habang kausap ko siya kanina, alam ko na yung puso niya nandyan sa sasakyan. So, lahat, sinasabi niya, lahat tinatanong niya, buti na lang ako yung nakakausap. Opo. Opo. So, nagpalit tayo ng bagong radiator. Hindi tayo nagpa-repair kasi ang radiator hanggang 5-7 taon lang yan. Kapag ka iyan ay tumanda na, kahit buo pa, kahit walang butas, ang nasisira yung texture ng plastic, humihina, di ba? Nagkakrak na. Nagkakrak na. Tignan nyo, yun, original na radiator ng Subaru, pero yung plastic ay na-degrade. Opo. O kaya nagkakaroon ng problema. Kaya Leak palit na po. talaga tayo. Oo. Kaya hindi ko ina-advise magpa-cleaning ng radiator kasi yun nga, mahina na rin talaga yung materials niya. Yes, So ayun, nagpalit tayo ng bago. Mura lang naman po. Opo. Kayang-kaya ni Sir, no? Kaya po. O, batiin nyo na po yung mga, baka may anak kayo o batiin nyo na yung mga anak Shoutout nyo. mo si... Shoutout po sa anak ko, kay GK, tsaka po sa kay na Ate Ethel, tsaka kay Kuya Boji. Okay na yung Subaru at kay Mamu. Sige. Ayan. Thank you po, Ote Okay lang kayo babalik, ma'am? Babalik po kami para dun po sa Innova. Sa Innova Innova naman. naman. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.